na talagang continuously nag-ikot tayo ngayon because we want to see itong ang mga quarry operation sa the foot of Mayon. So itong nakita nila, medyo naiba ito, no? It is about fencing on almost 2 kilometers in distance, no? So maraming question ito na lumalabas. Number one, may titulo ba ito? Bakit ito fence? So we have to write the alleged na mga trabador, sinabi nila, they are from SunWest, no? So susulatan namin siya kung may title, may building, may fencing permit, may ECC, of course the title, no? Kaya prepare namin yung sulat. Then secondly, we have also to prepare to write also the DNR, yung EMB or MGB, para i-call ang attention nila na bakit meron ito, na ito baga is a no man's land. Bawal dito. And kung titignan mo, it's a fence na talagang nakita natin na hindi pwede ilagay sa lugar na yon. It's an abuse of, parang may pag-abuso doon kung sino man ang gumanon. So, again, lahat tayo, we want to restore order, especially ang quarry, pero may mas malala pa pala. Mabuti nga, we are checking on it, nakita natin yun, kundi continuous yun. And may kalsada pa, ha? They have a road beside the fence, meaning talagang may plano na talagang sarilihin ito, yung lupa. But anyway, sa ngayon, dahil we're awaiting the response nila, we were told na pinahinto na verbally ng DNR, allegedly, ha? So, kasi sila ang tatanungin natin. Eh, sila ang, kumbaga, the office responsible na dapat yan, hindi yan nangyari. Number 2, yung building official ng Kamalig or Ginubatan. Kasi sabi, mag-adjacent yun, ano? They have to see to it na mag-issue sila ng stoppage order, no? Kasi nga, pag pinagpatuloy yan, eh, remiss of duty sila at mapuput to danger, lalo na kung may mga damage na pwedeng tamaan in case na mag-flooding, yung fence na yun, yung din ang sisirain na pwedeng bumuo sa mga bahay. Yan ang bawal niya, kailangan mo ng ECC. Iba man kasi ang nature ng competition, ano? Kung ano napapakinabangan natin kay Mayon, anong mga activities na pwede natin ma-introduce sa mga bisita. Kaya lang, we will by violating yung ating rule na no man's land or no investment or no structure in the permanent danger zone. Yun lang ang medyo maantala ngayon na we have really to report na ito is kailangan under control natin. So far, wala pa naman na report sa atin. Tayo naman ang magsasabi niyan. Pero kailangan, ngayon pa man, we have to decide whether to this month, kuha natin yung gibain natin yun, no? Or kung depende sa order yan. So it will now depend on the answer of the SunWest Corporation, yung building official ng Kamalig or Daraga, at siyempre yung DNR. Kung talaga bang may title ito or may ECC, no? Kaya ito malaki itong issue kung hindi natin ito matapos. Kailangan may closure ito. Ano ba talaga meron ba dyan na kakasuhan na nagpabaya or meron ba dyan na kailangan na gibain natin yung whatever na ginagay nila. So yan ang mga question na we will be guided by law. So yan muna po. And at least sa ngayon, nababantayan na natin itong mga illegal na structure at saka construction dyan mismo sa permanent danger.